Mga kapatid, atin pong i-analyze po yung isa sa mga statement po nila ng kanilang iglesia. No? Sabi po ito mga kapatid that the tradition that comes from the apostles makes progress in the church. With the help of the Holy Spirit, there is a growth in insight into realities and words that are being passed on. So ibig sabihin mga kapatid, yung tradisyon daw po nila na kanilang tinuturo ay galing pa daw po mismo sa apostoles na ito'y tumutulong po sa pag-progress po ng kanilang simbahan sa tulong po ng Holy Spirit. Simple lang po na analysis mga kapatid. Kung totoo talagang galing po sa apostoles, bakit po sila kumakain ng baboy? Bakit po hindi sila tuturo po ng 7-day Sabbath? Bagkus mga kapatid, mga apostoles po ay hindi po yan kumakain ng baboy o karuman-duman. At mas lalo pong ina-uphold po ng mga apostoles yung 7-day Sabbath, which is now Sabado po yan ngayon sa ating panahon. Bakit po magkasalungat po mga kapatid? So yung turo pa ng mga kapatid, yung pronouncement po sa iglesia, makita niya po na butas at very contradicting po kung ano pong turo ng mga apostoles na nasa Biblia. For sure, hindi po totoo ang apostoles yung sinusunod nila. Kasi totoo apostoles po, agree po sa Biblia. Tanti pong kalaman, malaking pakinapagsalamat. Dapat po nating tandaan na yung mga apostol, yung mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo ay umaanib or nagpapasakop po sila sa iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. So ibig pong sabihin yung mga pananampalataya po nila na kung saan galing po sa former religion po nilang inaaniban, yung Judaism, ibig sabihin lahat po yun, iniwanan po yun nila. Except sa mga bagay morally na ipinagpatuloy po nila nang pumasok po sila sa loob ng iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Magkaiba po kasi mga sir at saka mga ma'am, yung relihiyong Judaismo at relihiyong Kristyanismo. So ibig sabihin po dyan, every religion, meron po silang tinatawag na different system of faith and worship. And syempre kung meron pong different system ng faith and worship, so different din po. Meron din pong difference between their discipline and particular teachings sa kanilang tinatawag na inaaniban. So ngayon, pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo, nang itinatag po niya yung kanyang iglesia, yung pagkain po kasi ng ipinagbabawal po doon ay lahat ng mga bagay na yun, according to St. Paul, shadow lang po siya sa totoong mangyayari na ating Panginoong Jesucristo. So kaya nga, ang mga apostol po hindi po nagbabawal sa pagkain po ng mga lamangkati or sa mga karne ng baboy. Bakit po? Kasi alam po nila na itong mga bagay na ito ay shadow lamang po sa totoong or sa fulfillment na ating Panginoong Jesucristo. Kasi tapos na po namatay ang Panginoon eh. Kaya nga po sabi ni St. Paul, Colossians chapter 1 at chapter 2, verse 16, sabi niya, huwag niyong ipahintulot na may magsaway sa inyo kung ano yung iinumin ninyo, kung ano yung kakainin ninyo, kasi ang lahat ng yan, shadow lamang yan, sa lahat ng mangyayari at ang fulfillment nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. So kaya nga, sa Kristyanismo, hindi po particular ang mga Kristiyano concerning yung tinatawag na dietary law. So yung dietary law po kasi known po yan doon sa mga Hudyo particularly yung religion na tinatawag na Judaism. Hindi naman po yung Seventh-day Adventist, mga sir, mga ma'am. Kasi sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, wala pa pong Seventh-day Adventist. Hindi pa po nakapagtatag si Ellen G. White at saka yung mga barkada po niya mga Amerikano ng kani-kanilang tinatawag na sekta. Ang Seventh-day Adventist po kasi naitatag po siya mga around 1863. So ibig sabihin, yung mga Kristiyano na hindi po kumakain, yung sa teaching po nila, na hindi po kumakain ng karning baboy or tinatawag na hindi po namamahinga sa araw po ng tinatawag na Sabbath ng mga Hudyo, ay naano lang po yan, naitatag lang po yan mga around 1863. Yung mga Kristiyano po ha. Okay, so dito sa tinatawag na New Testament, sa Bagong Tipan po, mga sir at saka mga ma'am, karong-klaro po yan na ang mga apostol, hindi na po sa nangingilin ng tinatawag na Sabat, pupunta po sila doon kasi sa sinagoga sa araw po ng Sabat, hindi po para mangilin, kung hindi, para turuan po yung mga Sabadista po noon, para i-convert po sila sa pananampalatayang Kristiyano. And syempre, kung pupunta po sila doon sa mata po ng mga Hudyo, sumusunod po sila sa araw po ng tinatawag na Sabat. So, pero kung titingnan po natin, kung iintindihin po natin yung nakasulat, wala na po yun Paso na po kasi yun. Kasi totoo na po na ang Panginoong Jesucristo, totoo po yun nangyari na ang fulfillment ng tinatawag na Sabbath is yung pagpapahinga
o pagpahinga ng ating Panginoong Jesucristo doon sa libingan ng araw ng tinatawag na Sabado. So kaya nga malinaw na malinaw po na ayon sa banal na kasulatan, yung mga apostol po noon, hindi na po sila nagpa-practice ng 70 Sabat. Instead, ang pina-practice po nila yung tinatawag na araw po ng linggo, kasi yan po yung panahon po kasi na sinamba po nila ang Panginoong Jesucristo And yan po yung commemoration ng tinatawag na victory ng ating Panginoong Jesucristo against sin. So yan po yung reason, mga sir, mga ma'am, na ang mga apostol po noon hindi na po sila nag-o-observe ayon sa teachings po ng mga Hudyo. Hindi na po. Kaya nga po sinasaway nga po sila sa tinatawag na mga Pariseyo noon, di ba? Sinasaway po sila. Bakit po? Kasi hindi na po sila nag-o-observe And lastly, mga sir, mga ma'am, ang mga apostol po kasi meron pong tradisyon. Yung tinatawag na apostolic tradition. Hindi po makakaintindi po dyan yung mga kaibigan po nating member ng Seventh-day Adventist. Bakit po? Kasi sa panahon po kasi ng mga apostol, wala po sila And hindi po sila witness, kumbaga, sa mga nangyari po sa mga apostol. Kaya nga po, ang Iglesia Katolika, Apostolika lamang po yung makakaintindi ayon sa tradisyon ng mga apostol. Bakit po? Kasi siya po yung nandyan Ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, yan po yung pinasahan. Sila po yung nag-receive sa tradisyon na ibinilin po ng iniwan po ng tinatawag na mga apostol. So yung question po niya about the pagkain, about the araw ng Sabat, academic po yan bakit po moot and academic? Kasi Judaic teaching po yan sa mga Hudyo po yan And ang religion po nila, Judaism. Hindi po tinatawag na Christianity. Ang simbahan Katolika, Kristyanismo po siya So kaya nga tama po yun na tinanggap ng Iglesia Katolika yung tradisyon, at yung tradisyon na yun galing sa mga apostol. Yun yung mga bagay na at saka mga teachings na hindi po nakasulat sa Biblia na ipinasa po ito from the time of the apostles until now. Kasi yung word po kasi ng tradition is a teaching thing or practices handed down from one generation to another generation. And even the Bible, mga sir, mga ma'am, product po siyang tradisyon. Wala pong Biblia kung wala po yung tinatawag na tradisyon. So kaya nga, ang mga Katoliko, siya po yung totoong na merong may hawak sa pananampalataya ng mga apostol. Bakit po? Kasi siya po yung tumanggap And at the same time, siya din po yung iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. So the rest of that, mga peke na po yan. And isa po dyan yung Seventh-day Adventist. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito, mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.